Setyembre 2022. Sa isang dim na kwarto ng apartel sa Ermita, mabagal ang ikot ng lumang bentilador sa kisame. Dalawang anino sa kama, isang babae at isang lalaki. Tahimik ang gabi, pero sa loob ng lampshade, may matang lihim na nakamasid. Isang kamera na tahimik na nagre-record. Mahigit 700 kilometro mula roon, sa terminal ng San Jose, Antique, nakaupo si Rogelio Rogel Sarmiento, jeepney driver at kasalukuyang nagkakape habang naghihintay ng pasahero. Lumapit ang isang kaibigang trooper, bit-bit ang cellphone. "Pare, kilala mo to?" Tanong nito. Sabay pakita ng video mula sa isang private chat group. Isang sulyap pa lang, parang tinamaan si Rogel ng malamig na hangin. Kilala niya ang babae sa video. Ang tattoo sa balikat, ang hugis ng mukha. Si Erlinda, asawa niya, at ina ng kanilang 2 anak. 5 taon na, mula nang umalis ito papuntang Maynila, dala ang pangakong magtatrabaho bilang cashier. Araw-araw silang nagkakausap noon, puro pangarap, puro tiwala. Ngunit ngayong gabi, habang paulit-ulit niyang pinapanood ang video, unti-unting gumuguho ang mundong pinanghawakan niya. Taong 2012, sa gitna ng pista sa San Jose, unang nagkakilala sina Rogel at Erlinda. Isang simpleng pagngiti na uwi sa pag-ibig at kalaunan sa kasal. Maliit lang ang bahay nila, pero puno ng tawanan at pangarap. Hanggang sa mawalan ng trabaho si Rogel noong 2017 at si Erlinda ang nagboluntaryong maghanap ng trabaho sa Maynila. Noong una, maayos ang lahat. May padala, may tawag gabi-gabi. Ngunit nang dumating ang pandemya, unti-unting nagbago ang lahat. Naging madalang ang tawag, naging malamig ang mga salita, hanggang sa halos tuluyang mawala ang komunikasyon. 2 araw matapos makita ang video, nagpasya si Rogel na bumiyahe papuntang Maynila. 24 na oras ng mahabang biyahe at mabigat na pag-iisip. Sa bawat kilometro, bumibigat ang dibdib niya. Pagdating sa Sampaloc, sinubukan niyang hanapin si Erlinda sa dating address nito. Ngunit ayon sa may-ari, matagal na raw itong umalis. 3 taon na. Hanggang sa makilala niya si Nora, dating kasamahan ni Erlinda sa isang bar sa Ermita. Waitress lang siya nung una, sabi ni Nora. Pero di nagtagal, sumama na rin siya sa VIP service, escort ng mga banyaga. Dumurog sa kanya ang bawat salitang iyon. Ngayon ay hawak niya ang papel na may address ng bar, ang lugar kung saan siya magtatapat sa katotohanan. Gabi iyon ng Setyembre. Tahimik siyang naghintay sa labas ng bar hanggang sa makita si Erlinda. Nakasuot ng pulang bestida, nakangiti, tila ibang tao. Kasama nitong lumabas ang isang lalaking banyaga at magkasabay silang nagtungo sa isang apartel. Sumunod si Rogel at doon, tuluyang sumabog ang lahat. Isang malakas na katok, isang sigaw at ilang segundo lang, gumuho ang pinagsamahan nila. Nagkapisikalan, dumating ang gwardiya at nauwi sa presinto ang lahat. Ilang linggo matapos iyon, nagsampa ng kaso si Rogel, adultery. May ebidensya, may saksi at may sugat na hindi na maayos. Sa loob ng korte, tahimik lang si Erlinda habang ipinapakita ang video at mga larawan. Sa dulo, ipinataw ng hukuman ng hatol. Si Rogel ang may kustodiya ng mga bata. Si Erlinda, 5 taon sa kulungan. Makalipas ang halos 2 taon, nalaman ni Rogel na nagkasakit si Erlinda, isang malubhang impeksyon na kumalat sa atay at dugo. Maraming araw siyang nag-isip bago ito bisitahin. At noong wakas, sa loob ng kulungan, nakita niya ang dating asawa. Payat, maputla, halos hindi na makilala. Wala nang galit, wala nang sigawan. Tanging mahinang tinig ni Erlinda, "Rogel, alagaan mo yung mga bata." Tumango lang siya, walang pangako, pero may kapatawaran sa kanyang mga mata. Pebrero 2024. Pumanaw si Erlinda sa ospital, tahimik, walang enggrandeng lamay. Sa isang nicho sa libingan ng mga maralita,
Doon nagtapos ang isang kwento ng pangarap na nasira ng tukso. Nang gabing iyon, nakaupo si Rogel sa harap ng bahay, pinagmamasdan ng mga anak na mahimbing na natutulog. Wala na si Erlinda, pero may natutunan siya na minsan ang tunay na hustisya ay hindi nasusukat sa parusa ng batas, kundi sa kakayahang magpatawad at muling mabuhay kahit wasak ang puso.